Eto na nga, Monday na ngayon, December, ano na ba ngayon, wala akong cellphone kasi nakalimutan ko yung phone ko sa bahay. I think it's 15. Yeah, okay. Anyways, yun nga, palapit na ng palapit ang mga araw. Tomorrow na, well, after tomorrow pala, hindi pa tomorrow. After tomorrow is kasunod na yung Wednesday at yun na, registration ko na. School registration ko na. Palapit na ng palapit ang mga araw. Next month na ang pasukan, yes. And habang lumalapit ang mga araw is lumalapit din yung mga pangamba ko, yes. Hopefully is, ito na nga. Umaatake na yung anxiety attack ko. Ang dami kong mga tanong. Yes, ang dami kong mga pag-aalala. And hopefully, yun nga, makaya ko. And one of my question was, paano kung meron na naman akong mean teacher na makilala? Diyos ko, anywhere I go, parang hindi talaga may iwasan yan eh. Kahit sa country kaya magpunta talaga is may mga mean talaga na tao. Mean na teacher, yes. Grabe. Meron akong, lalo na ang worst noon is yung na-experience ko nung high school ako, grabe. Na-trauma talaga ako dun sa isa kong teacher noon, nung high school, grabe. Sa Pilipinas pa yun. Talagang dun ako nagkaroon ng pinaka-bad experience sa teacher. Yun. Grabe, no? Hanggang ngayon ay dala-dala ko yung trauma ko na yun. Yun. Na takot akong yung parang, naano ko na ba sa itsura ng isang tao, nababasa ko na, napapakaramdaman ko na, kung ayaw sa akin ng tao, or kung meron siyang ugali na hindi ko gusto, na hindi kami magkakasundo, ramdam ko na, alam mo yun, somehow, parang meron akong superpower na ano ko na nafe-feel ko na agad, yun. Then, pagdating ko dito sa Amerika, meron din akong isa pang na-experience na, instructor naman yun noon nung nasa ospital ako. Ganun din, din siya. Pero hindi naman ganun ka-worse. Talagang ano lang siya. Straight to the point lang talaga siya. Or direct to the point lang siya talaga. At meron pang, isa naman is yung nasa, office sa front desk dun sa school dati. Sa isang college naman noon sa California. Yes, meron din ako na experience na grabe. Hindi ka man lang tinulungan at ang sagot ay pabalang talaga, bastos talaga. Yun, dahil nga, nagbabalak ako noong pumunta, mag-aral lang college, mag-aral lang nursing noon. Yun, nagtatanong lang ako na kung pwede ko ipasa itong ganto ganyan, pabalang yung sagot niya, tsaka ang bastos talaga ng tanong niya, hindi mo lang niya ako tinulungan. Tapos nagdadabog talaga siya, grabe. Meron din palang ganun dito noon, yes. Pero matagal na yun sa California. Siguro trigger lang, nagpanic siguro. Hindi naman kasi ganun kadali na mag-request ng high school transcript dito from Philippines to US. Hindi kagaya dito na kung dito ko nag-aaral ng college, ang daling makakuha ng high school, ang daling makakuha ng transcripts from them. Mag-request ka lang online and then ipapasa mo dun sa school nila. Yun, hindi mo nga naman mabubuksan, hindi mo makikita yung school records mo kasi diretso na doon. Hindi kagaya kasi ang ginawa ko is dala ko na yung high school transcript ko. May copy ako. Siguro hindi kami nagkaintindihan, baka ganun. Kaya talagang nairita siya, parang ganun. Yun, kaya pabalang niyang yung aking papel. Yun, sabi niya, hindi ito, ganyan-ganyan. Hindi ganito ang itsura ng high school transcript. Sabi niya ganun. Sabi ko, high school transcript po yan, copy, ganyan. Yan po yung binigay sa akin. Hindi mo dapat ito binubuksan, ganyan. Pagalit siyang nagsalita ng ganun. Dapat ang school ang magpapadala nito. Hindi niya maintindihan at hindi niya, anong tawag dito. Kasi nga, language barrier noon, bago pa lang ako dito noon. Kaya, hindi pa ganun kadali ang mag-explain, may explain ko sa kanya. Plus, yun nga, nung time na yun is, yung anxiety ko is umaatake, kaya parang nanginginig ako, kinakabahan, natatakot, yun. Kaya, nabulol-bulol din ako sa pagsasalita. Anyways, yun nga yung bad experience ko. Yun. Tapos, yun, hindi na tuloy-tuloy ang pag-aaral ko ng nursing. Sabi ko sa inyo, ilang beses kong sinubukan na mag-aral ng nursing. Hindi talaga matuloy. Yes. Nung time na nasa Virginia kami, first time kong sumubok, sabi ko mag-aaral ako ng nursing, mag-enroll ako. Nung mag-enroll na ako, dumating ang aming orders na paalis ng states, papuntang, saan ba kami papunta noon? Lilipat kami noon, papuntang California. Yes. So, hindi na naman natuloy.
And then ganito na naman, pagdating namin ng California, nag-inquire nga ako doon sa college doon, sa California na napuntahan namin. Yun nga, sabi kong naka-experience ako ng hindi magandang pagtrato doon sa school na yun. Yun. Ay, hindi rin ako nakapasok kasi nga ayaw nilang tanggapin yung transcript at hindi ako anong tawag dito, hindi ako makapasok-pasok. Ang daming requirements, ang daming kailangan. Yun. Kaya hindi ko na rin itinuloy. Plus, dumating na naman yung isa pang orders namin na naman, na aalis na naman kami at pupunta naman kami saan ba punta namin noon? Kung maalala kung saan. Basta lilipat na naman kami. Puntang Texas, parang dito na nga sa Texas. Yun, hindi na naman natuloy. So, nung nandito na kami sa Texas, sabi ko, sige, tutuloy ko na naman na mag-aral. Paplanuhin ko na naman to. Ganito na lang muna. Kasi hindi talaga ako makapasok-pasok sa nursing, sabi kong ganyan, sa school nursing. Subukan ko na lang muna kaya na magtrabaho bilang patient care tech para malaman ko kung gusto ko pa rin bang mag-nursing. So yun na nga, nasok ako sa pagiging patient care tech. Nagtrabaho ako, 7-8 months naman ako dun sa ospital. Yes, pero yun nga, na-discover ko sa sarili ko na hindi ko pala gustong maging nursing. Buti na lang at hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-aaral dahil na-discover ko na ayaw ko pala. Tapos yun nga, sinubukan din akong pag-aralin ng ospital muna para sa pagiging nursing assistant naman, CNA. Kaso, yun na nga, inatake na naman ako ng, ang hirap mag-aral lang para sa akin na hindi ko kinaya. Kasi halos nagtatrabaho ako ng 12 hours, tapos pupunta ka sa school para aral nga, 'di ba? Mag-training nung para sa CNA class. Sus, Ginoo, hindi ko kinaya. Hindi kinaya ng power ko dahil mula gabi hanggang umaga nagsusulat pa rin ako. 'Yun. So parang sumabog ako, yung anxiety ko is hindi kinaya. Sabi ko, my God, wala, kinancel ko. Sabi ko, hindi na lang ako mag-aaral. Sabi ko ganyan, natakot ako. So hindi ko na naman itinuloy. Plus sabi ko nga, na-experience ko yung pagtatrabaho bilang isang patient care tech na halos may pagkakatulad din sa nursing. So, yun. Na-discover ko na hindi yun ang gusto ko. Sabi ko, hindi yun ang gusto ko. Although, marami naman talagang pwede kang pag-applyan sa field ng nursing. Hindi lang basta yung trabaho na yun. Marami ka naman pwedeng pag-applyan pero hindi ko na i-discover. Sabi ko, ayoko na lang. Baka mamaya lahat ganun sila. Sabi kong ganun. Pero, hindi naman, I'm sure. So, hindi ko kinaya. Naka 7 months or 8 months naman ako sa pagiging patient care tech. Tapos, yun nga, tinigil ko. Umalis ako ng ospital, nag-resign ako. Tapos, ngayon, babalik ako sa pag-aaral. Hindi naman nursing ang papasukin ko. Iba naman ito. Pero parang katulad pa rin, healthcare pa rin, syempre, di ba? Hopefully is mahanap ko yung aking talagang gusto, yung field na gusto ko talaga. Nagre-research na ako kung pwede kong pag-applyan sa ito, kung makakapasa ako, kung makakaya ko itong pag-aaral na ito. Basta naniniwala ako na kung para sa akin ito ay para sa akin talaga at ibibigay talaga ito para sa akin, di ba? Kagaya ng nursing, sabi ko nga, hindi siya napapunta sa akin kahit ilang beses kong sinubukan, kahit ilang beses kong tinangka. Hindi talaga, somehow parang inilalayo talaga ako sa nursing. Yun. Talagang hindi ako makapasok-pasok, sabi ko sa inyo, kahit ilang beses kong pasukin, hindi talaga magkaigi. Either aalis kami or either hindi matanggap dahil sa mga requirements or either ganito ganyan. Basta ang daming hindi magtugma talaga. Hindi kagaya nitong nakapasok ako, nakontak ko yung school, ang dali ko nakontak. Tapos, well, actually no, mahirap ding makontak. Nag-research lang ako paano ko i-contact sila. Anyways, yun nga, inabot ng isang buwan yata yung pagpa-process ko ng mga papel. Kasi kailangan ng mga shots Yan, meron pang TB screening na inabot nga ng halos 1 buwan. Dahil nga hintayin mo pa yung results noon, yung result noon ng kailangan. Tapos, para maipasa lahat ng mga requirements. Tapos, kumuha pa ako ng CPR uli kasi nga yung CPR ko ay expired na. Nagsimula uli ako sa una. Hindi ko alam kung pwede bang i-renew yun. Hindi ko na tinanong. Basta nagsimula uli ako sa una. Yun. Kumuha pa ako noon. Tapos, after 1 month, inintay ko pa yung resulta ng aking mga shots, pati yung TB screening nga. And, yun. Ipasa ko na lahat ng mga requirements and
ito na nga, sa wakas pagkapasa ko ng lahat is school registration na ang kasunod, and that will be on Wednesday nga. And ito na, makakapasok na tayo sa school registration. And pagkasang I think sa registration is, hindi ko alam kung doon na anuhin yung background check, isasagawa, don't know. Malalaman ko pagdating doon sa Wednesday. Yes, bukas is Tuesday na, so pagkagising ko ng Tuesday is Wednesday na. At pasok ka na. Yes. So, hanggang dito na lang at ako'y papasok na. Wala na yung, ano ngayon? 8:36 na. Alright. Bye.